Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Bumaba ka po sa aming kalagitnaan. Ipadama mo po ang iyong kapangyarihan, ang iyong kaluwalhatian. Marinig ka namin, Panginoon, na nagsasalita sa bawat isa po sa amin. In a very different way, O God. At wala pong isang manglalabas sa lugar na itong hindi mo hinipo at pinagpala. Hindi ka naranasan, Panginoon. Because you are more than enough. Just your presence, Lord. Just one touch from you and everything is okay. Just one touch from you and everything is okay. Hallelujah. Hallelujah to the living God. Hallelujah to you, Lord. And we give you the highest kind of praise and honor and glory, Lord. And with reverence and awe, God, help us to stand before your presence and to listen to you, Lord. We all ask this, Father God, remove all anxieties, worries in our hearts and in our minds. Alisin mo lahat ng kaabalahanan, kagulumihanan sa aming puso't isipan. And may we listen quietly, O Lord, with reverence, as your word is being preached in our midst, O God. Salamat, salamat, salamat po. Sa iyo po namin maingat na ibinabalik ang mataas na papurit pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. At ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Hallelujah! 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 Praise the Lord. Pwede na po tayong maupo. Pwede niyo po bang kamayan ang inyo pong mga katabi? Samahan niyo na po ng matamis ng ngiti at para ho silang medyo malungkot yata. Praise the Lord. Whatever it is na meron po tayo, pinagdadaanan sa buhay, lahat po tayo may pinagdadaanan sa buhay. But one thing is pretty much sure. Kahit anuman na pinagdadaanan po natin, Christ is sufficient. Amen. Christ's sufficiency is the answer. Ano man na pinagdadaanan natin sa buhay, laging sufficient ang biyaya ng Diyos. Amen po. Amen po. Actually, napakarami nating patotoo. Amen. Amen. Maliit at malaking bagay na ginawa ng Diyos sa buhay natin, talaga pong dapat ipinagpapasalamat natin sa Panginoon. Amen. Praise the Lord. Lalo na ho yung motorcade po kahapon. Si Pastor po ay buong puso ko nagpapasalamat. Sa balakpakan nga po natin ng Lord for a very victorious, successful motorcade po kahapon. Praise the Lord. Talaga pong makikita natin ang pagsama ng Diyos dahil wala hong naging problema, no? Traffic. Tapos hindi talaga nagkabuhol-buhol, ano? Talagang parang hinahawi ng Diyos yung daan pag dumadaan tayo eh. Maluwag eh, no? Tapos sa ginagawa sa may bangbang, tayo pa yung laging papunta. Hindi tayo yung nagtatagal ng traffic. The Lord is really good and awesome. Napakabuti po ng ating pong Panginoon. Salamat po sa buhay ng bawat isa na sumama sa motorcade. Yung hindi po nakasama ay meron pa po tayong isang motorcade by, I think, Mayroon po. Hindi ko lang po alam yun. First week of May? May 3. Yan ang mga yan, asahan nyo yung mga nagsasabi na yan, kasama lagi yan sa laban ng sibak, kaya alam nila. Sila lagi yung kausap ni Pastor. Pasensya na po kayo, hindi nyo po ako kasama. Pinag-pray ko naman po kayo. Pasensya na po, hindi po ako pwedeng sumama sa inyo. Kagahapon ho, nagtatago lang po ako sa sasakyan. Kasi alam nyo naman, Comelec ban po kami. Ano tawag doon? Ayun, basta po, yun. Electioneering. Kaya nakasarado yung aking bintana.
Pero syempre kapag may video, syempre kailangan lalabas mo yung kamay mo kasi may video, sayang. Ayun, pagka ako nakulong, alam nyo na. Pag ako'y na. Praise the Lord. Pero God is in control of everything. And Christ is sufficient in every needs that we have. Amen po. Amen po. Diyan pa rin tayo maglilinger po sa topic po na yan. Christ's sufficiency is the answer. Praise the Lord. Hihinga lang po ako. Yan. Pagpasensyahan niyo na po yung aking clip art. Hindi ho talaga ako marunong mag-clip art. Kaya patong-patong lang ho yan. Ayan. May mas maganda ho sana dyan. Kaya lang, ayan. Self-sufficiency versus Christ sufficiency. Kung naaalala niyo po yung turo ni Pastor ng first Sunday, human insufficiency and God's sufficiency. Medyo related po sila. Okay? Self-sufficiency versus Christ sufficient. Pero masahin po natin para 1, 2, 3, go. Versus, isa pa po, 1, 2, 3, go. Self-sufficiency versus, okay. Self-sufficiency versus Christ sufficiency. Ano po bang ibig sabihin ng self-sufficient? Self-sufficient. Yan. Yan po yung kaya mo naman. Kaya mo na. Ayan. Kayang-kaya mo. Yan. You're sufficient enough. Kaya mo yan eh. Yan po yung self-sufficiency. Yung Christ sufficiency, kayang-kaya ng Diyos. Mainit na mainit po ang social media. Anong topic? Okay, ang pagkaka-aresto po ng ating former President Rodrigo Roa Duterte. At lahat po tayo ay knowledgeable sa bagay na yan. Ang medyo, kung naalala niyo po, nag-remind si Pastor, let us all be reminded of not to be partisan. Ibig sabihin, kailangan alam mo yung totoo bago ka mag-share. Okay, kasi ho, baka share tayo ng share ay mali pala o yung pananaw pala natin ay dapat aralin muna nating mabuti. Okay? Kasi ho, marami din akong sinishare. Nakakita ko yung yung sinasabi ng ICC, ng tribunal ng ICC or International Criminal Court with regards to the case of our former president. Okay? Without biases, without emotions, without whatsoever. Naalala ko nga po, napakatindi pala ng court ng ibang bansa. Okay? Dahil neto lang pong nakaraan ay nagkaroon siya ng pre-trial. Yesterday, was it? Last night. 2 days ago. Okay? That was this pre-trial sa ICC. Pag tinignan niyo po, the methodology of the ICC is very cold. Para ka humarap sa husgado, anong pangalan mo? Anong problema mo? Ito mga problema sa'yo. Okay, ito yung mga dapat mong gawin, ganyan. Tapos meron pa po kasing susunod na trial. So, kumbaga pre-trial lang po yung ibinigay sa kanya. Cold. Walang emosyon. Ang problema sa ating mga Pilipino, yun yung empathy nating mga Pilipino. Okay, yung pagiging maawain natin. No, yun ang dinadali sa atin. Sorry for the word, pero yun ho kasi, no? Tayong mga Pilipino masyadong mag-empathize, masyado tayong maawain. Sometimes mali na nagiging tama sa ating paningin, sa ating pananaw dahil sa empathy, sa awa. Okay? Sa awa. So nakita nyo naman po, di ba may mga rally na ganito-ganito, lalo na yung mga taong hindi inaaral kung anong batas, anong sitwasyon, anong tunay na nangyari. Oo lang sila ng oo. Dapat, kasi Pangulo natin, dapat ganito-ganito, dapat binibigay natin ng hustisya, dapat ang PNP, dapat ganito ginawa nila, dapat hindi nila basta sinuko, dapat ganito-ganyan. Kasi sa sarili nating bansa, inaalisan tayo ng sovereignty. Dahil pinapasok tayo ng ICC, ng Interpol, nang wala man lang kaabog-abog. Tapos tayo naman, si Pangulo naman, basta binigay na lang. Yung isang Pilipino, sa ibang bansa nga, hindi basta pinamimigay. Yun po ang empathy. No? Kaya lang, mali.
Kasi ho, kapag Interpol, kapag ibang bansa na ho, kapag International Criminal Court and the person or the suspect ay may warrant of arrest, wala hong magagawa ang isang bansa. Kasi naka-alliance siya po siya doon. Eh, ang problem is our president ay humiwalay sa alyansa ng ICC March 2019. His case was before he became the president, during his mayoral time pa. So ganun nakatagal, 2011. Naisip niyo ho bang pupunta ba sila rito nang walang ebidensya? Practically speaking, susugod ka ba sa bahay ng kapitbahay mo nang wala kang ebidensya? E di napahiya ka. Tama, mali? Diba? Ipapahiya mo ba yung sarili mo? Sa pangit na salita, ala ka bang isip para hindi mo, di po ba? Naintindihan niyo po ba ako? Kaya ho tayo, even our president, hands off po siya eh. Kasi nakapasok po tayo sa what do you call that? Association or alliance po na yun. Nakapasok po tayo doon. What is the reason why we have to be part of it? Kasi kailangan po natin yun. Kailangan natin ng alyansa or alliance. Eh kapag ho tayo binomba ng China, anong gagawin natin? Magkatago sa ilalim ng bahay natin. Tayo ho ang kawawa kapag wala tayong alyansa. Naintindihan niyo po? Kaya ang ating mga presidents, talagang they come and negotiate with other countries because we need that. Sabi nga ng kasabihan, no man is an... O ikaw ba, may kapitbahay ka. Sa amin ho, dahil townhouse siya, hindi ko nga ako kilala yung kapitbahay ko eh. Tinatanong ako nung kinuhanan namin ng motor, kilala niyo ho ba yung pangalan ng kapitbahay niyo? Hindi ho eh. Yun ho nasa kabilang hindi rin ho namin kilala. Hindi ko ho kilala yung pangalan niya, yung buo niya pangalan, basta ito lang ho yung pangalan niya. Tapos taganto ho siya. Tapos araw-araw umaalis po siya. Pero hindi ko alam ang kanyang buong pangalan. What's the point? Kailangan yung kapitbahay mo, kaibigan mo. Kasi siya ang bantay mo pag wala ka. Tama mo ba? Pag may alyansa ka, di ba ba, yung mga barkada, bakit kami kabarkada? Para meron kang lakas. Same is true with other countries, same is true with our country. It's not that hindi natin kaya, pero talagang hindi natin kaya because military speaking, di ba? Pagdating sa mga ganyan, wala ho tayo. South Korea, mga 18 years old, nagko-combat na eh. Dinadala na sa training. Tayo, yung 18 years old po natin, nasaan? Ano hong ginagawa? Sige ho, ano ginagawa ng mga anak nyo? Di ba? Sa kanila, pag 18 years old, napatangawa kami ng Israel. Talagang ang mga soldiers po nila, may mga dalang mahahaba, full vest, talagang soldiers. Ready for combating talaga. 20 years old, 22 years old. Hindi matatanda o hindi mga adult, mga bata pa. Because they are prepared for war. Ang ating nung bansa, we're not prepared for war. Ba't ba ako napunta doon? That's why we need alliance. That's why we are part of the ICC. That's why hands off ang presidente. Bakit sumama si President Duterte? He's an attorney. He knows. Alam din po niya. Siyempre, yung pamilya, empathy ng mga Pilipino ang ginagamit. Yun ho, nakakalungkot. Nako-cover up yung justice because of empathy. Self-sufficiency. Akala ho kasi ng ating former president ay kaya niya. Di ba hinamon pa niya ang Diyos? Actually, siya ang naghamon sa ICC kung bakit bumaba sila sa Pilipinas. Madaliin ninyo sa kanyang mga interview. Pag binalikan niyo ho, hinahamon niya.
self-sufficiency is not enough. Kasi hindi mo naman kaya, eh. Amen? Kinakaya mo, oo. Kinakaya natin, amen? But the reality is, hindi mo talaga kaya. Kaya nga, pagpagod ka na, anong gagawin mo? Magmumukmok? Itutulog. Pagpagod na tayo, ang ginagawa natin, Lord, pagod na ako, ikaw naman. Kasi alam mong hindi mo kaya. Amen? The battle of life is too tough. Masyadong tough. Competition sa lahat ng area. Kung nasa business po kayo, kung kayo po ay manager position, kayo po ay kahit nasa palengke ka lang, di ba? Ang taas ng kompetisyon. Kahit may tindahan ka lang, mataas ang kompetisyon eh. Kasi yung tindahan ng kapatbahay mo, meron ng mineral water, ikaw wala pa. Yung KLM store lang po natin, yung mataas ang kompetisyon niya. Mataas ang kompetisyon, kaya hindi mo kaya lahat eh. Self-sufficiency versus Christ sufficiency. Babalik at babalik ka pa rin sa katotohanan na ang sufficiency mo ay sa Diyos lang. Sapat-sapat lang. Sapat ang Diyos. Nagiging sapat lang ang buhay natin dahil may Diyos tayo. Amen po. Pwede po bang palakpakan natin ang ating Panginoon? Dahil dyan, tapos na po yung topic ko. Praise the Lord. Sabi po ng mga expressions na to, I can do it. Ayan. Yes, you can. I am enough. Sabi ng Nike, tagline ng Nike, just do it. Ay, hindi po ako nagpo-promote ng Nike. Ayan. Tapos, sige, sino nakakaalam ng mga kanta na yan? Bibigyan ho namin ng microphone. Ha? Sino ba kumanta niyan? I'm unstoppable. I'm a Porsche. Ano nga yan? With no brakes, I'm invincible. I win every single day. I'm so powerful. I don't need batteries to play. I'm so confident. Sino pong may kaalam ng kanta? Sorry. Asa na yung mga kabataan? I'm unstoppable today. Unstoppable today. Yan, yung kanta po na yan. By Sia. Yan. Yan ang dahilan kung bakit masyado tayong tiwala sa ating mga sarili. Okay? Ang tawag po dyan ay illusion of self-sufficiency. The illusion of self-sufficiency. Yung kaya mo naman. Yan. Ang problema po, this leads to setting aside our confidence and reliance to God without also realizing that self-sufficiency is a code word for pride. Pride. So yung palang self-sufficiency, code word niyan, pride. Nagtatago ang pride sa salitang self-sufficient. Kaya ko na to. Kaya kong kayang-kaya ko. Okay? It is an attractive facade that leads us away from God. I am titanium. Ano nga yung kanta? Yun lang alam ko yung chorus, yung title. Shoot me down and I will fall. Yan. Yan yung kapag may pinagdadaanan, yan ang mga kinakanta. Roar, roar, roar. I have the tiger. Louder and louder. Alam niyo na po. Naririnig niyo yung hymn, yung ano. Naku, si Sir Jen, ang buhay Kristiyano lang pinapakinggan namin. Ang buhay Kristiyano yung masayang tunay. Yun lang ang alam kong kanta. Yun nung anak nyo, alam na alam yung mga kanta na yan. O sige, pumunta tayo sa 80s and 90s. I will survive. Ayun, na sinasabi ko, sinasayaw nyo pa yan eh. Sorry, kasi yun palang upper part, nasa ano pala ako, Gen Z. Kaya pala hindi tayo magkaintindihan. Ayan. Yung Born This Way by Lady Gaga. Hindi nyo din alam. Sige, I will survive na lang.
Naku, kinakanta nyo pa yan sa video, kay umaming kayo sa akin. Ay, ako ba yun? Ay, may video ba ako nun? Oh my goodness. I will survive, yeah. Mga ganyan pa kayo. Sister Edith, alam na. Ito po yung self-sufficiency. Well, there's nothing wrong with that, no? Talaga namang wala namang problema doon. We really have to build the confidence in yourself. Kailangan sabihin mo sa sarili mong kaya mo talaga. Na wala akong problema doon. But sometimes, it leads us away, okay, it leads us away and apart from God's sufficiency, our dependence on God. No? Yung bang kinakaya mo pa din. Kinakaya mo hanggang dulo. Kaya ko to hanggang dulo, Lord. Papatunayan ko sa kanilang, kaya ko to hanggang dulo. Hanggang mapagod ka na. Kasi the reality is, hanggang dulo, hindi mo naman talaga kaya. But you wanted to prove to others. That carries the idea of self-sufficiency. So yung mga kanta na yan, yung mga expressions na yan, caress the idea of self-sufficiency. Ano po bang ibig sabihin ng self-sufficiency? In a biblical context, it refers to the belief or attitude that one can rely solely on oneself, independent of God. Independent of God. Naku, lalo na ho yung mga ina ng tahanan na ang kanilang mga asawa ay nasa abroad, o kaya ay wala na yung mga husband nila, talagang kinakaya, no? Kinakaya ang buhay. At kailangan kayanin ang buhay. But the truth is, at the end of the road, hindi natin kaya. Alam nyo, mas masarap yung sabihin at aminin hindi mo kaya. Amen? Amen po? Amen. Hindi ho yun sign of weakness. Hindi ho yun sign of weakness. Ako ho, napakadami kong pagkakataon sa buhay kong talagang hindi ko kaya. At ngumangal-ngal ako sa Lord, Lord, pagod na ako, hindi ko na kaya. Sawa na ako sa ganitong problemang paulit-ulit. Ayoko na niyan. Ikaw nang bahala dyan. Kasi may mga paulit-ulit na problema eh. May mga temptations, weaknesses, may mga pagsubok, no, na nakakapagod. Kaya talagang sasabihin mong, ayoko na Lord, ikaw na lang. Lalo kapag physically, nararamdaman mo yung sakit physically. Self-sufficient refers to the belief, paniniwala, or attitude, or ugali, no? Na you can rely solely on yourself. Marami yung mga babae, mga strong and brave women. No? Minsan ho, yan tayo nadadali. Bakit? Because sometimes you thought that you are self-sufficient. Pero ang nangyayari, it's pride. It's pride. Naalala niyo ho yung reels ba yun sa Facebook? Yung hindi mabuksan-buksan yung yung garapon? Oh. Anong gagawin mo? Pabubuksan mo kanino? Wala ho. Yung walang asawa, syempre wala ho kayong pwedeng pagpabuksan nun. Syempre, yung may asawa, nabuksan mo na. Sasara mo ulit, bibigay mo dun sa asawa mo. Bakit? Because nagpapailalim ka sa kanyang power. Di po ba? Pride kasi yun, pagka lahat kaya mong, sa amin ho sa bahay. Ako, minsan, yun ang problema namin ni Pastor. Well, there's no perfect family. There's no perfect husband and wife relationship. Basta pag kaya ko, gagawin ko po yun. Kahit mahirapan ako magbuhat, ilipat ko yung sofa doon sa kabilang area, papunta sa kabilang area, yung cabinet sa kabilang side, papunta sa cabinet kasi sasabihin ni Pastor, ginalaw mo na naman yan, tapos inusog mo na naman, tapos mahihirapan ka, hihingalin ka, ganun. Kaya, ako na lang mag-uusog talaga nun. Kaysa makagalitan ako, uusog ko na lang siya.
Kaya ko to. Huwag niyong tulungan, kaya ko to. Ang ending nagbibipi po ako pagkatapos. At umiinom ng katapres. Kasi, well, it's our, concept Sometimes, pride pala yun. It's pride. Detergent. No, ayaw mong magpasakop sa iba, ayaw mong pagpatulong, ayaw mo na may makialam, ayaw mo. Ayaw mo nang may ganon, ayaw mo. Lalo na mga babae, nako. Ayaw niyo na tinutulungan kayo, no? O, tumatango po kayo. Same. Ayan, same. Lalo na kung, ang daming sinasabi nung papatulungin mo, no? Ang daming sinasabi. Ako na nga lang, naku. Ako na lang magbubuhat nito. Ako na lang gagawa nito. Buti na lang si Kuya Gord, malayo si Sister Bell. Si Ate Fe, tanungin nyo ho. Ay, joke lang. Joke lang po. Because that's part of life, no? That's part of life. We become, well, we admit it or not, it's pride. Yun ang kanyang, kumbaga, attractive facade, self-sufficient. No, ayaw kang ipag-drive, anong gagawin mo? Bibili ako ng kotse. Kaya ako nag-aral akong mag-drive. No? Kasi hindi ako makapunta sa gusto kong puntahan. Hindi pa rin naman po ako nakakapunta sa gusto kong puntahan. Pero, kumbaga, because I wanted it. Gusto ko yun eh. Gusto ko yun. Gusto ko ng ganito, gusto ko ng ganyan. Kaya ko yun, kaya ko yun. Self-sufficient. Self-sufficient. Yun ang problema nating mga tao. Yun ang problema nating mga Kristiyano. We're self-sufficient. We admit it or not. Sabi ng 2 Corinthians chapter 3, verse 5 to 6, not that we are sufficient of ourselves. To think of anything as being from ourselves, but our sufficiency is from God. Not that we are sufficient of ourselves, to think of anything as being from ourselves. Hindi naman talaga sa atin ang galing. Yung sufficiency natin, hindi naman talaga. Ang sufficiency natin ay nanggagaling lamang sa Diyos. Kaya kahit anong gawin mo sa buhay, laging may vacuum, laging may kulang, lagi kang may hinahanap. Kasi totoo yun, ang sufficiency mo ay ang Diyos lang. Ang kasapatan ng buhay natin ay ang Diyos lang. Now, I want us to look. The Bible consistently warns against the dangers of self-sufficiency, emphasizing the necessity of dependence on God for guidance, provision, and salvation. Ito ho yung mga biblical characters na nagpapakita ng danger of self-sufficiency. Sino-sino ho yung mga nahulog sa trap ng self-sufficiency at ano hong mga natutunan nila sa buhay na pwede din po nating matutunan. Number 1 po, ito yung isa sa gustong-gusto ko, si King Nebuchadnezzar. Siya ho ang nagpatayo ng the Great Babylon, the Hanging Garden of Babylon that was historically been part of the 7 wonders of the world before. Ngayon po wala na. Hindi na siya kasali kasi hindi na maintain yung ganda ng Hanging Garden of Babylon. Sino si King Nebuchadnezzar? Kung may time po kayo sa bahay, sa Book of Daniel, chapter 4, makikita niyo po yung istorya niya. Okay? Si King Nebuchadnezzar po, sabi ko po sa inyo, ang nagpatayo ng Great Babylon, Babylonia. Sa panahon po natin ngayon, I think ang Babylon or Assyria is either Iraq or Iran, somewhere in the Middle East. Yun po ang modern Babylon. Okay? During the time ni Daniel, ni Prophet Daniel, so isang portion sa Book of Daniel, si King Nebuchadnezzar. Sabi po ng verse 30, is not this great Babylon or Babylon which I have built for the royal dwelling place,
by the might of my power and for the glory of my majesty. Nagpatayo ng napakalaki, napakagandang imperyo. Talaga naman, none of equal. Walang kapantay. Napakaganda. Kaya nga ho nasama sa 7 wonders of the world ang hanging garden. Siya ho ang nagpagawa nun. Napakaganda talaga. Napakalaki. Lahat ng kailangan ng tao, nando doon na. Wala nang hihingin pa ang tao. Mamamayan, wala na rin hahanapin pa ang talagang as in, everything. It seems like you're walking in a what do you call that? Path of gold. No, marble path. Napakaganda ho ng palace ng kanyang imperyo. Kaya ho majestic. Kaya ho ang sabi niya dito, the royal dwelling place which he built. The place by the might of my power and for the glory of my majesty. Yun ang problema. Paano nagawa yung Babylon or Babylon? By the might of my power. And for what? And for the glory of my majesty. Words po yan ng King Nebuchadnezzar. Yun yung danger ng self-sufficiency. No? Dahil ikaw ang nagpagawa at napakaganda ng ipinagawa mo at ipinagmamalaki sa buong mundo, inari mo ngayon na ikaw ang nagpagawa. At ang glory noon ay para sa iyo. Para kay Nebuchadnezzar. Kumbaga, he claimed it. Ako nagpagawa nun. It's my achievement. No? Ito po yung nangyari sa kanya. Sumunod na verse. While, ayun, maliit lang po. Sorry. If you have your Bible, you can open it on Daniel chapter 4, verse 31 to 32. While the word was still in the king's mouth. So habang sinasabi po niya yung verse 30, ano po yung nasa verse 30? I have built for the royal dwelling place by the might of my power and the glory of my majesty. Habang sinasabi po niya yon, while the words was still in the king's mouth, a voice fell from the heaven. King Nebuchadnezzar, to you it is spoken, the kingdom has departed from you. And they shall drive you from men, and your dwelling shall be with the beasts of the field. They shall make you eat grass like oxen, and 7 times shall pass over you until you know that the Most High rules in the kingdom of men and gives it to whoever He chooses. Ano ho ang nangyari kay King Nebuchadnezzar upon claiming that everything was built by his power, by his might? Habang sinasabi niya yon, a voice from heaven. Nakarinig siya. At ang sabi sa kanya, from this day, ngayon din, you will be with the beasts of the field and you will eat the grass like oxen. Ano nangyari sa kanya? Lahat nawala po sa kanya. Lahat. Yung 7 times na nakalagay po dyan, that's 7 years. 7 taon po niyang naranasan yon. Sa isang iglap. Alam niyo po ba, pag binasa niya, in a twinkle of an eye, pak, nawala lahat sa kanya. Bakit? Kasi hinahamon mo ang Diyos. That you're greater than God. Well, Los Angeles wildfire. There are artists na nagsabi sa Lord, nagsabi na naghahamon ng Diyos. And there are also our former president. Anong sabi ng Diyos sa kanya? Until you know, until you acknowledge, tsaka lang mababago ang buhay mo. Hanggat sinasabi mo sa sarili mong, dahil sa'yo kaya nangyari yan,
mananatili ka dyan sa gubat. At ang kinakain mo, imagine mo from table feasts. Feast ng pagkain. Grabe, napakaraming mga pagkain, no? Dahil king's table yun. To what? To grass. Sa isang iglap, dahil akala mo, kaya mo na, tinanggal sa kanya ng Diyos lahat. Amen. Alam niyo po ang Lord talagang iba eh. Well, proof talaga po ang LA wildfire. That's a solid proof. No, yung wildfire sa LA. None is invincible, only God. Amen. Only God is invincible. Only God is powerful. Kaya ang sabi ng Diyos kay King Nebuchadnezzar, unless you acknowledge God as the Most High, the ruler of the kingdom of men, at kayang ibigay ng Diyos kung kanino niya gusto. Kung kanino niya gusto. Walang credentials, gustong ibigay ng Diyos, ibibigay niya yon. Kung kanino niya gusto. Sumunod pong verse. 34 to 37. And at the end of the time, I, Nebuchadnezzar, lifted my eyes to heaven, and my understanding returned to me. And I blessed the Most High, and praised and honored Him who lives forever. For His dominion is an everlasting dominion, and His kingdom is from generation to generation. Ano pong realization ni King Nebuchadnezzar? Kumbaga, na-born again ulit si King Nebuchadnezzar. Sometimes, no, the Lord has to put us in a certain situation ng buhay natin. Tama po ba? Para babalik ka sa realidad na ang Diyos lang ang kailangan mo. Naranasan ni King Nebuchadnezzar. And so I lift up my eyes to God. He's the Most High. He deserves the praise and honor. He lives forever and ever. His dominion, hindi pala ako. Sabi ni King Nebuchadnezzar, ang dominion and power hindi pala sa kanya. Dominion and power from everlasting belongs to God from generation to generation. Sabi po ng sumunod na verse, all the inhabitants of the earth are reputed as nothing. He does according to His will in the army of heaven and among the inhabitants of the earth. No one can restrain His hand or say to Him, what have you done? At the same time, my reason returned to me. My reason returned to me. In other words, bumalik siya sa ulirat. Natuto. Nagising sa katotohanan. And my reason returned to me, and for the glory of my kingdom, my honor and splendor returned to me. My counselors and nobles resorted to me. I was restored to my kingdom and excellent majesty, and was added to me. Now, I, Nebuchadnezzar, praise and extol and honor the King of heaven, all of whose works are truth, and His ways and justice, and those who walk in pride, He is able to put down. That is his realization. Yun ang kanyang natutunan sa buhay. Isang hari na po powerful, very powerful. Siguro kasing powerful ni Russian President Putin sa dami ng kanyang nasasakupan. Kasing powerful ni sino po yung hari ng England? King Charles. Sigurado po ba kayo? Kasing powerful ng hari ng England. Napakalaki ho ng palitan ng euro, dollar to peso. Kaya pound, napakalaki kaya napakataas ng boomang economy nila compare with dollar, US dollar. Ganun makapangyarihan. And yet, he came to the point of his life that, ano pong sabi? And now,
and honor the King of heaven. I, Nebuchadnezzar, praise and extol and honor the King of heaven. Yung last sentence, and those who walked in pride, He is able to put down. Kaya mo? Kayang-kaya natin? Kayang-kaya mo talaga? It's pride. Lord, hindi kita kailangan. Kaya ko na to. Maliit na bagay ito. They were all put down. They were all put down. Alam niyo po, masakit man at pangit man, pero this is, our former president is an example of this. He put down those who are proud and haughty, yung masyadong mayabang. Kaya ho ang mga Kristiyano talagang humble. Amen. Yan ang ating characteristic. Yan ang characteristic ng isang tunay na Kristiyano. Hindi ho yung po ng po, iba po yun. Pwede yung po ng po, pero pagtalikod. Kasi the Lord exalt the humble and destroys the pride. Or pride goeth before destructions. And ano nililift up ng Lord? Those who are humble and meek in spirit. Blessed are those who are meek in spirit, for they shall see God. But if you are very proud, just like King Nebuchadnezzar, all of a sudden you'll see yourself in a forest with nothing. With nothing. You always acknowledge. Alam niyo po, masarap yung nakikita mo yung sitwasyon mo ngayon eh. Masarap po yung nakikita mo yung sitwasyon mo ngayon, yung meron ka ngayon, i-compare mo sa kung ano ka noon. Ano ka ba noon? Ako ho, ganun eh. Sabi ko, Lord, dati nangungupahan lang kami, tapos palipat-lipat kami ng bahay. Tapos wala kaming sasakyan, motor lang yung sa amin. Yung motor namin nakakarating ng San Miguel, 5 kaming sakay. Minsan kami ng 2 ni Pastor, para ho kaming zung, 10-wheeler truck, overtaken ho ni Pastor, lalo pag nagmamadali kami. Hanggang ngayon din naman po. Kasi nagmamadali pa rin kami. Well, ang point po ay, from nothing, now you have something. And it's all because of God. Amen? And it's all because of God. And it's all because of His mercy and grace. Amen? Dati naka-chinelas lang tayo. Ngayon naka-sandals na tayo ng maganda. Di ba? Dati pag nakita ka ng kapitbahay mo, naaawa sa'yo. Pero ngayon, di ba? Dati nangungupahan lang. Pero ngayon po, nangungupahan pa rin kami. Hindi po, yung bahay namin, binabayaran na lang po namin. Dati wala ho kami sasakyan. Ngayon, 2 pa. Pero hindi amin. Isa lang po yung amin. Sa JIL po yung isa. God's grace is sufficient. Amen. Kasi wala ka neto ng mga bagay na to noon, pero ngayon, binibigyan ka ng biyaya ng Diyos. Dati ang bahay mo, eto lang, isang square. Diba? Ngayon, meron ka ng terrace. Tapos meron ka pang sariling kwarto. Meron ka pang garahihan. Meron ka pang ganito. Meron ka pang ganyan. Expand mo na yung bahay mo. Yung kapitbahay mo, maskip na yung lugar niya. Kasi nakuha mo na. Ang mahalaga, malaki na yung bahay mo. Na-expand na. Pag tinignan natin, napakabuti ng Diyos. And everything is all because of God. Amen po? Ang hirap ng buhay. Ang hirap ng buhay. Sa totoo lang po. Pero, sapat ang biyaya ng Diyos eh. Amen? Napakainit ng panahon ngayon. Hindi pwedeng wala ka ng aircon. Dati ho, nangangarap lang ako ng, Lord, sana may aircon na rin kami sa kwarto. Ang hirap, ang init. Tapos, nung dati po, pag nagbabangon Pilipinas si Pastor, nakatutok ko sa kanya yung electric fan, tapos ang init-init ng kwarto. Sabi ko, Lord, sana magkaroon na kami ng aircon. Binigyan kami ng Lord ng pagkakataon na makabili. Kumbaga,
alam ng Diyos yung pangangailangan mo. Hindi pwedeng hindi ka pagkulangin ng Panginoon. Hindi pwedeng magkulang ka, eh. Amen? Because His grace is sufficient. Christ's sufficiency is the answer. Christ is always sufficient. Amen po. Christ is always sufficient. Natutunan po yan ni Nebuchadnezzar. Sometimes really the Lord has put us in such a situation like that for you to acknowledge, for you to realize your sufficiency is in God alone. Number 2, si Gideon. Judges chapter 7 verses 1 to 5. Sabi po ng verse 2, and the Lord said to Gideon, the people who are with you are too many. Ay, wait. The people who are with you are too many for me to give the Midianites into their hands. Lest Israel claim glory for itself against me, saying, my own hands had saved me, or my own hand has saved me. Ano po yung storya ng Gideon? Ito po yung mayroong 300 army. Lumaban sa 135,000 and more na Midianites. Nag-start saan? Verse 1, verse 2, verse 3. Gaano ba karami yung sinasabi dyan ng Diyos na there are too many? Your people are too many. Your soldiers are too many for battle. Ilan po yun? 32,000 soldiers on foot. Lalabanan ng Midianites. Sabi ng Diyos, pag binasa niyo po yung story, ang dami niyan. Gideon, bawasan mo yan. Sabihin mo sa kanila, yung takot, uwi na. Kaya ang Kristiyanong takot, hindi ko na sinabing umuwi na. Hindi pa tayo time. Ang Kristiyanong takot, bahagang buntot, umuurong sa laban. Kaya sibak. Laban sa korupsyon. Hindi tayo umuurong sa laban. Nakita niyo si Bishop Brother Eddie? Kahit pinatayan ng microphone, kahit pinapa-stop na sa kanyang interpellation message, imagine mo, it's your privilege, it's his privilege to speech, and yet, off na siya, pinapaalis na siya, pinapa-time out na siya ng kanyang mga kasamaan, even the House Speaker. Pero hindi siya umurong. Tuloy-tuloy. Kasi hindi ka dapat umurong sa laban. Amen. Hindi dapat umurong sa laban. Sabi ng Diyos kay Gideon, there are too many. They might claim the honor that is due for me. They might claim the glory. Baka sabihin nila, kaya kami nanalo kami sa Midianites, napatay namin sila kasi ang dami namin. Tama. May point ng Diyos. Amen? Kasi ganun tayong tao eh. No? Kapag malaki tayo, pag kaya natin. Tama? Kasi kaya natin eh. Kaya ang sabi ng Diyos, bawasan mo yan. Nabawasan. Umuwi po ang around 12,000. 20,000 pong natira. Ay, madami pa din, Gideon. Bawasan mo pa yan. Dalhin mo sila sa tubigan. Naglakbay ng malayo. Malayo nilakbay. Ayun, may tubig, Gideon. Painumin mo. Dadaan sila sa testing. Lahat ng uminom ng 2 kamay at nakasubsob ang muka sa tubig habang umiinom, uwi. Uwi na. Yung uminom ng 1 kamay, hawak yung kanyang sandata sa 1 kamay, silang mananatili. Hindi naman pwedeng sabihin ni Gideon yun. Sandali, instruction ng Diyos. Kasi testing yun eh. It's a test. Nung makakita ng tubig ang mga soldiers, sa layo ng nilakad, parang wala pang yelo yun ha. Hindi galing sa ref, pero talagang subsub sa binaw, kasi uhaw na uhaw. Ang layo ng pinanggalingan. Hindi nila alam, it's a test. And you have to pass that test. Ang ending, ilan ang natira? 300. My goodness, ang lalabanan mo, 135,000. Pag tinignan nyo nga ho yung chapter na to, nakalagay doon, there are numerous
as the sea, as the sand in the sea. Ganun karami, hindi mabilang. So yung 135,000, baka ito lang yung napatay nila, hindi pa nila napatay lang kasi nagtakbuhan. They were able to flee. Nakapatay lang sila, 135,000. 300. Ano sa palagay niyo ang naramdaman ni Gideon? Ikaw ang leader. Tapos, yung 32,000 mo, nagsiuwi ang lahat. Ilan na lang ho inatira? 32,000 minus 300. Ilan ho umuwi? Mahina po ako sa math. Ilan pa? 31,700 ang umuwi. Ang naiwan kay Gideon, 300. Ano ho ang sasabihin ninyo? At mararamdaman ninyo na 300 na lang ang naiwan mong kasama. Ang hirap nun. Gaano yung kalaban nyo? Beyond measure. Napakadami. No, hindi mabilang. So ano hong naramdaman ni Gideon? Ay, Lord, paano namin ito lalabanan? Uwi na lang kaya kami. Alam niyo ho, sabi ng Diyos kay Gideon, kung natatakot ka, ganito ang gawin mo. Alam ng Lord, we cannot hide from God. Alam ng Diyos kung takot ka eh. Alam ng Diyos na natatakot na si Gideon. Kasi reality and practically, how could you defeat numerous soldiers na kaaway mo with only 300 men behind you? How could that be? Imposible yon. Kahit ho sa statistic nyo daanin, hindi ubra yon. Hindi pwede yon. Kaya ho si pastor, kapag kalalabas, yung mga malalaking SOS lang, sapat na daw. Ang sabi niya, unahan lang naman yun. Ang problema, sa realidad, may mahirap yun. Tama po ba? Yun ang nasa isip ni Gideon. Ang hirap labanan nito, Lord. Kasi self-sufficient. Okay na siya sa meron siyang 32,000 eh. Okay na ako. Talagang mananalo na kami nito. That is self-sufficiency. Christ sufficiency, 300 lang ang kailangan mo, Gideon. Kasi the battle is not yours. It's mine. Amen? Palakpakan nga ba natin ng Lord? Ang battle ng buhay, hindi po atin. Sa Diyos yun eh. Kaya kahit marami tayong kakampi, marami tayong alliance, marami tayong kapitbahay, marami tayong mauutangan, marami tayong malalapitan, still at the end of the day, ang alliance mo ang Diyos lang talaga. Amen. Kasi pag nangutang ka sa kapit, sige po, let's give the Lord the highest kind of praise. Marami ka mang mauutangan ng kapitbahay at malalapitan. Pag nagka-problema kayo, ano hong ending? Batang umaati ka bo yan. Tama mali? Batang umaati ka bo yan. Ikaw nung ganyan ikaw ganto, ganyan eh. Tapos ngayon, ano ka na, ganyan na. Natural pa naman sa tao ang manumbat. Natural sa tao po yung manumbat. Pero pag alam mo, ang Diyos ang kampi mo, ang sufficiency mo ay ang Diyos, hindi mo kailangan ang maraming, amen? Only God, only God, only God. Only God. Kaya napinatunayan ng Diyos kay Gideon. 300 lang. Sabi ni Gideon, natatakot po ako, Lord, natatakot po ako. Verse 7. Then the Lord said, next slide, then the Lord said to Gideon, by the 300 men who lapped, I will save you and deliver the Midianites into your hand. Yun ang promise ng Lord. Now, is it easy? Madali bang tanggapin yung promise ng Lord na yon? Hindi madali yun kay Gideon. Kasi hindi pa rin niya ma-contain sa isipan niya kung paanong matatalo ng 300 niyang kasama yung napakarami na lang kalaban. Hindi pa rin niya ma-contain ang isip niya. Please go through it. Kung mayroon po kayo sa bahay, if you have time, basahin niyo po yung istorya na yan ni Gideon. Judge chapter 7. Verse 15. And so it was, when Gideon heard the telling of the dream and its interpretation that he worshipped,
he returned to the camp of Israel and said, "Arise, for the Lord has delivered the camp of Midian into your hand." Before that, sabi po ng 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, yun ho mga verses na yan, ang istorya dyan, sabi ng Diyos kay Gideon, if you are afraid, go to the camp of the Midianites and learn from them. So, nag-sneak out si Gideon doon sa Midianites camp. Alam niyo po, narinig niya? Nagkaroon ng dream yung mga soldiers. Nagkukwentuhan, narinig niya. Sabi ng isang soldier na naginip ako mayroon daw isang tinapay, a loaf of bread na bumagsak. Tapos, nadagnan yung isang tent, tapos namatay lahat. Sabi naman ng isa, naku, yan ang sword ni Gideon. Kasi si Gideon sinasamahan ng Diyos. Yun ang pinag-uusapan ng mga kalaban. Imagine mo, yung mga Midianites, ang pinag-uusapan, si Gideon. Si Gideon, takot na takot sa kalaban niya. Samantalang ito palang mga kalaban na to, takot na takot kay, dahil alam nilang kasama ni Gideon ang Diyos ng Israel. At kaya silang ubusin. Kaya pag-uwi, nabuhayan ng loob ang Gideon. At sinabi sa kanya, maghanda na kayo. Arise, for the Lord has delivered the camp of Midian into your hands. And they defeated 135,000 and some flee. Yung iba ho, tumakas nagtakbuhan. Only by 300 footed soldiers. Wala pa hong horsemen nung araw na yon. Naglalakad lang ho sila. Papunta doon sa camp ng kalaban nila. It's all because you have to trust God that God has a much better plan. Amen? Amen? God has a much, much better plan than yours. Sabi ng Isaiah chapter 55, as high as the heavens are above the earth, so is my ways and my plans. They are as high as the heavens, as far as the east is from the west. Kung gaano kalayo ang silangan sa kanluran, ganon ang paraan ng Diyos. Ano ho sabi nung kanta? He works in ways we cannot. He will make a way. That's for sure. How could you even imagine that the Lord parted the Red Sea? Iyon nga hong tubig, hindi natin maputol-putol eh. Di ba yung umaagos sa tubig, kaya mo bang putulin yan? Hindi. Dagat pa. Yung dagat stagnant, Dead Sea. But the Lord parted it. Imagine mong ganito. Ito yung dagat, hinati. Yung mga tao nakadaan sa gitna. How could that be? How could that be? Paano nangyari yun? It's impossible. Amen? But God is the God of impossible. For God, everything is possible. Palakpakan nga po natin ang Lord. Sabi po ng Psalm 33, we depend on the Lord alone to save us. Only He can help us. Protecting us like a shield. In Him our hearts rejoice, for we are trusting in His holy names. Let your unfailing love surround us, Lord, for our hope is in you alone. For our hope is in you alone. Ang pag-asa mo, nasa Diyos lang eh. Ang Diyos lang ang lahat-lahat sa buhay mo eh. Amen? Ang Diyos lang ang lahat-lahat sa buhay ng isang tunay na Kristiyano. Kaya nga ang buhay Kristiyano yung masayang tunay eh. Hindi naman tayo puro laging masaya, di ba? Wala ba tayong problema? Pag wala tayong problema, may problema na tayo. Tama? Kasi lahat ng tao may problema. Yung nang may problema, sa isip may problema din eh. Kaya lahat ng tao may problema. Pero bakit masaya ang buhay Kristiyano? Dahil alam mong kasama mo ang Diyos. Dahil alam mong kasama mo ang Diyos. Sabi po nung
sabi po nung kanta, pakita nga po nung song na All in All. I just wanted to share this testimony of mine. Nabasa ko lang po ulit yung testimony ko. Before, it was December 31. I felt something in my physical body that I thought, Lord, uuwi na ba ako? Ngayon na. It was December 31. I couldn't breathe. Hindi pa ako makahinga. Sabi ko, Lord, uuwi na ba ako? Ngayon na ba? Time ko na ba? So I cried to the Lord. I cried so hard. Kasi marami akong iwan, Lord. Marami pang mga ganito, maraming ganyan. Pero if it is my time, because God, everyone has a timetable. But if it is my time, then so be it. Alam ko namang hindi mo pababayaan ng lahat. This song struck my heart. You are my strength when I am weak. You are the treasure that I seek. You are my all. Seeking you as a precious jewel, Lord, to give up, be a fool. You are my strength when I am weak. You are my strength when I am weak. You are the treasure that I see. You are my all. Seeking you as a precious jewel, Lord, to give up, I'd be a fool. You are my Jesus, worthy is your name. Jesus, pagpagod na po tayo, our strength comes from God alone. You are my strength. Napaka sarap isipin. Ang Diyos ang lahat-lahat sa buhay natin. Seeking you as we say it to Jesus, the Lamb of God. Amen, Lord. Worthy is your name. We sing out to Jesus, the Lamb of God. Worthy is your name. Taking my sin, my cross. Ito po yung maganda at napakasarap. Taking my sin, my cross, my shame. Rising up again, I bless you are my all. Ito yung realidad. Ito ho yung napakasarap. When I fall down, you pick me up. When I get dry, you feel. And we say it to the Lord, you are my all. Minsan po, you take my sin, my cross, and my shame. Taking my sin, my cross, rising up again. I bless your name. You are. Ito yung promise ng Lord, when we fall down, He's gonna pick us up. Amen, Lord.
And when I fall down, you pick me up. When I get dry, You fill my cup. You are my only. oh, when we sing to the Lamb of God, Jesus, Lamb, because you're worthy, O Lord. Come on, sing it to the Lamb of God. Lamb, worthy is your name. Your name. I am so overwhelmed dahil when we fall down, because there are so many times that we fall down. Amen? Ang daming pagkakataon. Nadadapa po tayo. Pero lagi ko naiisip, the footprint in the sand. When you fall down, the Lord will lift you in His back. The piggyback, kasi bubuhatin ka na ng Lord, siya na yung bahala sa'yo. Kaya isang set ng footprint na lang imakita. He will pick you up. You'll see the hand of God from heaven reaching out to you. Pagod ka na ba, anak? Hindi mo na kaya. I'll give you rest. Just cast your burden unto me, and I'll give you rest. Sobrang na-overwhelm ako, Lord, na alam niyo ko, iniyak ko na iniyak sa Lord. After that, nakahinga po ako na maayos, naging maayos lahat. Because sometimes you just have to cry out to God, Lord, pagod na po ako, ikaw naman. Hindi ko naman kaya yung buhay na to eh. Nakapakaraming problema. Minsan nga yung problema, mas mataas pa po sa atin eh. But God is sufficient. Christ's sufficiency is the answer. In the missing puzzle, it is Jesus. And only Jesus. That's why He is our all in all. Pagod ka na, He is your strength. When you are weak, He is your strength. He will pick you up. He will fill your cup. He will take your shame. He will take your cross. He will take your pain. And once again, you will rise up and bless His holy name. Pwede po bang isang malakas na palakpak sa Panginoon? I want to go to the last part. The next one, the third one is King David. King David, he also mastered his commanders. He counted his soldiers. Tinanong niya si Joab. Sabi niya kay Joab, Joab, mag-census ka nga. Gusto ko malaman kung ilan na ba ang ating mga soldiers. Joab obeyed, although ayaw niya kasi alam niyang, bakit nagsasensus si David? Alam naman niyang lahat ng nasasakupan niya ay sa kanya. Ba't kailangan niya mag-census? Because David wanted to be sure that marami pa akong kakampi, marami pa akong soldiers. He had 1,100,000 soldiers, combative soldiers. Aside from the 400 plus, meron ng iba ang tribo ni Benjamin, yung tribo ni Judah, yung tribo ni ganito. Ang dami pa niyang mga kasamahan. What David did made God angry. Bakit? Bakit nagalit ang Diyos kay David? So David, I'm sorry, let's go to the next one. Now God was displeased with this act of arrogance and pride. And He struck Israel. Sa Amplified Bible po. Na-displeased ang Diyos sa ginawa ni David na pag-take ng census. It could be found in 2 Samuel chapter 24. Meron din po yan sa 1 Chronicles chapter, what verse is it? 1 Chronicles chapter 21 verses 1 hanggang sa preceding verses. Nagalit ang Diyos kay Moses. Napakaganda po nung istorya na to. Ito po yung istorya na nang magalit ang Diyos kay Moses.
pinapili ng Diyos pinapili ng Diyos si David. Nagalit ang Diyos kay David sa ginawa niyang pagsensus. Kasi parang sinasabi ni David na, napakarami ko pang tauhan, kayang-kaya pa naming lumaban. Nakalimutan niyang, ang lahat ng tauhan niya na yon, ang Diyos ang nagbigay sa kanya. At lahat ng victory niya sa battle niya, ang Diyos ang lagi niyang kasama. Because he often inquire. Lagi siya nag-i-inquire sa Diyos. Lalabanan ba namin to, Lord? Pag sinabi, Lord, go and fight, lalabanan niya. Pag sinabing still, huwag kayong umalis, huwag niyong labanan, hindi niya gagawin. David has a heart that often inquires. Lagi siya nagtatanong sa Diyos. Lagi kasi siyang umaasa sa Diyos. My help comes from the Lord. Si King David po ang may sabi niyan in Psalms 121. Pero dito sa 1 Chronicles, nag-census siya. And that made God angry. Sabi ng Diyos kay David, mamili ka. 3 parusa. Ayoko pong mamiss yung storya. God was displeased with the census and punished Israel. Then David said to God, I have sinned greatly by taking this census. Please forgive my guilt. This is what the Lord, sa verse 10, this is what the Lord says, I will give you 3 choices. Choose one of these punishments and it will inflict it on you. So God yun pong seer or commander-in-chief ni David, these are the choices the Lord has given you. Sabi po niya kay David, you may choose 3 years of famine, 3 taong taggutom, tagtuyot, 3 buwan, destruction by the sword of your enemies, papatayin ka ng mga enemies mo, uubusin yung mga soldiers mo, 3 buwan. Kumbaga sa lahat ng laban, lagi silang talo sa loob ng 3 buwan. Or 3 days of severe plague as the angel of the Lord brings devastation throughout the land of Israel. Decide, sabi ni God, yung tauhan po kay David. Mamili ka, 3 taon tagutom, 3 buwan ng lagi kang talo sa laban hanggang maubos ang tauhan mo, 3 araw, devastation, mayroong salot, o magkakaroon ng kamatayan. The angel of death will visit. Sabi po ni David, I am in desperate situation. David replied to God, but let me fall into the hands of the Lord, for His mercy is very great. Do not let me fall into... Sa 3 po, anong pinili niya? Sa palagay niyo, anong pinili ni David sa 3 po na yon? Yung 3 years, yung 3 months, o yung 3 days? Sa sagot niya na yan, ay may quiz po ako. Sorry. Quiz, ano po yung sagot? Ano pong sabi ni David? Let me fall into the hand of God. Why? Pinili niya yung let me fall into the hand of God. For God is merciful. His mercy is great. Nasisip ako. Do not let me fall into the hand of my enemy. 3 years of famine, 3 months, sa enemy yun lahat. 3 taon kang magtatagutom, hihingi ka ng tulong sa ibang lugar. 3 buwan kang mamamatay, 3 buwan kang yung soldiers mo mauubos. 3 araw na magkakaroon ng sumpa. The angel of the Lord will visit you. Alam niyo ho yung angel? Death angel. Pinadala ng Diyos yung death angel. A certain part ng Israel, ang dami na pong namatay kasi yung angel, yung death angel naka-struck na, naka-draw na yung sword niya eh. Certain part namatay na.
Eto na yung Jerusalem. Yun naman ang kanyang uubusin. Why? Sabi ng Diyos eh. At yun ang hiningi mo. 3 days yun. Alam niyo po, tama si David. God, Lord, you are merciful. Alam niyo, tama si David. Dahil nung makita ng Diyos, ang dami nang namamatay na Israel. At nakaganon yung sword nung death angel sa Jerusalem. Papatayin na niya yon. Yun na yung susunod na papatayin niya. Sabi ng Diyos dun sa death angel, stop. That is enough. Why? Because He is very gracious. He is very merciful. Napaka-merciful ng Diyos eh. Kapag nakakita niyang nahihirapan na tayo, kahit ang tigas ng ulo natin, hindi tayo pinababayaan ng Diyos eh. Amen? Kahit ang tigas ng ulo natin. Kahit ilang beses kang madapa, kahit ilang beses kang umalis sa church, hindi umattend ng church, kahit ilang panahon kang magkulang sa Diyos, hindi naman nagkukulang ang Diyos eh. Hindi nagkukulang ang Panginoon. Hindi para i-cater yung nararamdaman mo, yung pagkakamali mo, hindi para susugan ng Diyos na, sige, mali naman yung ginagawa mo, pagpapalain pa kita. No. That's for you to realize na napakalawak ng biyaya at ng habag ng Diyos. Kahit ilang beses kang magkamali, ang Diyos ay Diyos ng biyaya at habag. Napakabuti ng Diyos. Yung Psalm chapter 8, I was meditating on it. Sabi ko sa inyo, the last time that I spoke here, ano tayo kapag ang Diyos ang tumingin sa atin? Sabi ko sa inyo, we're just a speck of dust. Alikabok lang tayo. Totoo po yun. Pag nasa airplane ka, tumingin ka sa ibaba, anong tingin mo sa tao? Parang laruan ng car lang na gumaganon-ganon, naglalakad-lakad. Tumaas ka pa. Wala ka na halos makikita. Pero ang Diyos, nandoon siya sa langit, and His eyes run to and fro. Tinitingnan niya po yung bawat isa sa atin. Ano ba yung kailangan mo? Imagine mo, busy siya sa iyo, sa kabilang, kay Sister Sister Annabel, dahil umiiyak si Sister Annabel sa Lord. So busy ang Lord sa kanya, and yet kapag umiyak si Sister Leah sa Lord, tumitingin din ang Lord kay Sister Leah. Kapag umiyak si Sister Pia sa Lord, umitingin din. Diba? Pero hindi niya pinababayaan yung una niyang tiningnan. Lahat tinitingnan niya. God is sufficient. He is more than sufficient. Sabi po nung verse ng Psalm, nalagay ko ba? Go back to the last slide. I'm sorry. No. Forward. Sabi po ng Psalm chapter 8, verse 3 to 6, ESV translation. The Lord is majestic. O Lord, our Lord, how majestic is your name in all the earth. That is verse 1 and verse 9. Ito po yung paborito ko eh. Verse 3. When I look, no, before that, please. When I look at your heavens, verse 3, preceding, bago po iyan. When I look at your heavens, the work of your fingers. Pag tumingin ka sa langit, that's the work of His fingers. The moon and the stars which you have set in place. Nagkakabangga-bangga po ba yun? Ang planeta po, nagkakabangga-bangga po ba? Pag tumingin ka sa langit, that's the work of His fingers. And
And yet, verse 4, what is man that you are mindful of him? And the Son of Man that you care for him? Siyang gumawa ng langit, and yet iniisip tayo ng Diyos. Sino ba tayo? Sino po ba tayo? May pagmamalaki ba tayo sa Lord? Kaya kung ano yung pagkukulang mo, kung ano man yung kulang sa'yo, God is mindful of you. Iniisip ka lagi ng Diyos. And yet, sabi ng verse 5, and yet you have made him a little lower than the heavenly beings, and crown him with glory and honor. Iniisip ka na ng Diyos. He made you little lower than the heavenly beings. Ang Diyos ang anghel, tas ikaw. He have given you dominion over the works of your hands. Yung lahat ng ginawa ng Diyos, ang dominion niyan nasa tao. Kaya nga kung anong tawag mo dyan sa hayop or sa ano man na yan, halaman na yan, yan na yung tawag dyan eh. Because God has given dominion over us, over His creation. God has given us dominion over His creation. And have put all things under His feet. Lahat ng bagay nilagay ng Diyos sa ating mga paa. Kaya ako si Brother Gord, kapag nangisda po siya, Kuya Gord, di ba kapag ka nangisda ka, makikita niyo yung kanyang mga post sa story tsaka live niya ng Facebook. Thank you, Lord. Kasi dami nilang nakuhuli. Ang dami nilang nahuhuli. Because God has made you dominion over all those things. Kasi kung ano man yung kulang mo, siguradong ang Diyos. Kung ano man ang kailangan mo, siguradong ang Diyos. Sigurado yun. God is so amazing. God is so great. Sabi po ng Psalm 121 verse 1 and 2, I will lift up my eyes to the mountains from where my help comes from. Sa po sa paborito kong verse, my help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. Pwede po bang isang malakas sa palakpak sa Diyos, the maker of heaven and earth? Our help comes from Him and from Him alone. Our help comes from Him. Pag hindi na natin kaya, hindi naman talaga namin kaya, Lord. I just place my trust in Christ and in His sufficiency. In Christ alone, I'm gonna place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. Simulan po natin sa unan. Christ alone will I glory, though I could pride myself in battles won, and by His Blessed beyond measure, and by His strength alone I'll overcome. one more time in Christ alone will I glory, though I Could find myself in battles won. For I've been blessed beyond measure, and by His strength alone I'll overcome. Oh, I could stop and count successes like diamonds in my
ang masarap. But those trophies could not equal to the grace. Biyaya lang ng Diyos. Because in Him alone, in Christ alone, I place my cross and find my glory, the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. For only by His grace. Christ alone will I glory, for only by His grace I am redeemed. And only His tender mercy, only His tender mercy could reach beyond my weakness to my need. And now I seek no greater honor. I seek no greater honor than just to know Him more, and to count my gains and losses to the glory of my Lord. Marami ho tayong trophies, marami tayong achievement sa buhay, marami ho tayong nagawa, marami na tayong na-accomplish. From before, anong panahon tayo, nagkaroon ng trabaho, hanggang ngayon, can count all of those things our achievements. Can count all the trophies, all the awards, and the certificates, and the medals that we have. But the reality is, everything is because of God's grace. Amen po. Dahil may biyaya at habag ang Diyos sa buhay natin, kaya natin nagawa yon, hindi dahil sa ating kakayanan. Amen po. Kasi kung kaya mo, sige, kaya mo naman pala eh. Pag yung anak niyo lumakad at kaya, hahayaan niyo po, tama? Pero pag hindi niya kaya, hahayaan niyo pa rin po ba? Titingnan mo, aalalayan mo, pero hahayaan mo siya. Pero pag alam mong hindi niya talaga kayang gawin, ando dun yung kamay mo para mag-assist sa Kanya. Ganun po ang Lord. Because He's more than enough. We just have to place our trust, our hope to the one who said, I am the maker of heaven and earth. Lahat po na nagtitiwala sa Lord, can I ask you to please stand? In Christ alone will I glory. In Christ alone will I glory, though I could pride myself in battles won. Marami na ho tayong napanalo ng battle. Amen. And by His strength alone, I'll overcome. I could stop and count successes like diamonds in my hands. Like diamonds in my hand. Ito po yung reality. By those trophies, Ito yung totoo. to the grace by which And that is for Him and through Him alone. I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, Every victory, let it be said of my me, source of hope, my source of of strength and hope, my source of hope
source of hope is Christ alone. In every victory, let it be said of me, My source. My source. Let our faith be lifted up. in every victory. Let us put our hope. Let us place our trust in Christ alone. My source of strength, my source of hope is Christ alone. In every victory, Lord. In every battle won. Even in every defeat, Lord. In every fall. Sa lahat ng aspeto ng aming buhay. Ng buhay Kristiyanong ito, Panginoon. Mahirap, Lord. Mahirap mabuhay. Maraming kailangan. Mas masarap, Lord, nga na umuwi na po sa inyo kasi wala nang problema, wala nang pain, wala nang sakit sa puso, wala nang kahit na ano, even physical pain, Lord, wala sa presence mo. We are made whole, O God. Mahirap ang buhay, pero kailangan naming lumaban, kailangan naming bumangon, magtrabaho, kailangan naming pero Lord, nakakapagod po. Nakakapagod magtrabaho. Nakakapagod ang biyahe, nakakapagod ang lahat. Nakakapagod makipagkompetisyon. And yet, kulang pa rin. Kulang pa rin sa pangangailangan namin, Lord. Pwede po ba, Lord, na ikaw na po yung bahala sa hindi po namin kaya? Ikaw naman po, O Lord. Ikaw naman po. Ikaw na po ang lahat, bahala. We just put our hope and our trust to you because you have more ways than ours. You have a much better plan. You have a much better plan. Mahirap din makipag-competition for promotion, Lord. Ikaw na po ang bahala. We just want to stay in your presence, Lord. We just want to be relieved. We just want to be comforted, O God, by your grace and your mercy. We just wanted to be embraced, Lord, this time. Pwede po bang yakapin mo kami, Panginoon? Yakapin mo po yung pagod na katawan na to. Yakapin mo po ang pagod na puso na ito, Panginoon. Yakapin mo po ang pagod na puso pong ito. Pagod na po, Lord eh. Ayaw nang lumaban eh. But you are our source of strength, our source of hope. Kaya pa naming tumayo. Kaya pa naming tumayo, Lord. Christ alone, I place my trust and find my glory in the power of the cross.
source of strength, my source of hope is Christ alone. In Christ alone, I place my trust and find my glory in your cross, Lord. In every victory, let it be said of me, you're my source. You are my source of hope. Is Christ alone. In every victory, in every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. My source of strength, my source of strength, my source of hope is Christ alone. You are magnificent, eternally wonderful, glorious Jesus. No one ever will compare. Thank you, Lord Jesus. We put our hope and trust in you, Lord. Eternally wonderful, glorious Jesus. No one ever will compare to Jesus. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. In every victory, In every victory, let it be said of my me, source of strength. my source And to you we of give, Lord, the strength, glory, the honor, and the praise. my source of hope is Christ alone. Habang nakataas po ang ating pong mga kamay, patuloy po nating sasabihin sa Diyos na siya, sa